Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Sabi nga po sa katabi mo, good morning. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po ba tayong tumayo muna ulit? Hallelujah. Can you greet your neighbor? Baka po yung katabi mo, nadahanan mo lang, hindi mo pa nabate. Sabi po sa kanya, I am blessed that you are here. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let us all be seated. Tabi ako muna. Yung mga children po natin, pasok po muna natin sila. Mamaya na natin sila nakasabit. Hallelujah! Happy Sunday po sa bawat isa sa atin. Lahat po na nagkagalak siya nasa church, magsabi ng Hallelujah! 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 And it is good to see you po, yung bawat isa po sa atin na ay nasa gawain ng Panginoon. Amen? Pakisabi nga po yung katabi, may naharish mo siya. Hallelujah! Kung lalaki siya, sabihin mo mas gumagwapo ka. Sabihin mo sa kung babae siya, mas gumaganda ka. Hallelujah! Sabihin mo naman po siya, sabihin mo, kuya pa yan. Amen. Hallelujah. We are on our second week po and we are on the series or pinag-uusapan po natin sa mga susunod na linggo ay it's all about the church. Amen. Hallelujah. And we do all know po na church is very important to God's people. Kung meron pong takbuhan ng mga mananampalataya o ng mga believer ay wala pong iba kundi ang church. Kasi naniniwala po ako, the best person are always inside the church. Hindi mo sa katabi mo, you're the best person. Amen. And I do believe po that tayo, we must include church in our life. We must take it or see it as very important sa buhay po natin because tunay nga po, the Word of God is always declaring na si Jesus po ay hinahalin tulad sa church. He is the head of the church and we are the body. Amen? And I do believe po na each one of us, tayo yung nag-empower sa church. Tapikin mo yung kapatid mo, balik ka, tapikin mo, sabihin mo sa kanya, ikaw yung nag-empower sa church. Our title for today po is all about I am God's definition of a church. I am God's definition of a church. What's the importance of the church to me? Ano po ba ang kahalagahan ng simbahan o ng iglesias para sa akin? Masasabi ko bang ito ay mahalaga? Masasabi ko bang kailangan talaga siya alongside sa akin as I draw nearer or as I know God in my life? The answer is yes. Lahat po naniniwala na magsabi ng Amen. Amen. Next slide please. In the Old Testament, para po mas ma-realize natin yung kahalagahan nito sa atin. In the Old Testament po, the dwelling place of God is the temple or the church. Na kung saan, doon po bumababa yung presence ni Lord. Ulitin ko po, saan po bumababa ang presence ni Lord? Sa temple. Yung po yung tawag ng Old Testament or / para siyang church na talaga. So, that's the only place wherein the presence of God bumababa po sa mga tao. Amen? And it is very different nowadays po because in the Old Testament times and as we jump to the New Testament times, pinapatungkulan na po na we or tayo po, bawat isa po sa atin, we are the church. Sabihin mo ulit sa katabi mo, you are the church. So Greek word po church is ecclesia. Ecclesia which means the called out ones. So tayo po ay tinawag ng Panginoon para buuin ang iglesia o ang church wherein sa panahon po natin ngayon, sino po na magagagamit sa akin? Kung Old Testament times bumababa ang presence ni Lord sa temple, ngayon po, sa panahon natin ngayon, tayo na o sa atin na, nasa atin na ang presensya ng Panginoon.
Yung mga sakto yung kaya pala maganda ng maganda. Kaya pala kahit may pinagdadaanan na nasa church tayo. Kasi po, we are the carrier of God's presence. Amen? That's why the Bible is saying we can turn or God can turn our mourning into dancing. Tayo po, dumating ka sa church na ito, may daladalahin ka, o may pinagdadaanan ka, kayang i-turn ng Panginoon yun. Nalalabas ka dito masaya-masaya. We as believers, sabi po sa 1 Corinthians 6:19-20, our body is the temple of the Holy Spirit. Lahat po na nag-aamin dito, sabi ng amen. Our body is the temple of the Holy Spirit. So as we accept Jesus as our Lord and Savior, that's the right time po na the Spirit of God is in us and we are now carrier of God's presence sa buhay po ng bawat isa sa atin. Because Christ is in us. Lahat po na na-encourage na sabi ng amen. So as you see, tunay nga po, each one of us, why church is very important to us, or bakit po mahalaga ang church sa atin? Dahil tunay nga po, we as a part, na tunay nga po, each one of us has a part. Pag po nagsasama-sama tayo, mas na-empower po ang simbahan. Kapag po nagsasama-sama tayo, kasi ginoon mo si Kuya Melvin, nasa kanya yung presence ni Lord, o nasa kanya yung Spirit ni Lord. Si Ate Maribel, nasa kanya yung Spirit ni Lord. Si Ate Dolor, nasa kanya yung Spirit ni Lord. Pag nagsama-sama po lahat ng yan, di mo alam kung ano yung pwedeng gawin ni Lord sa kalagitnaan po natin. Kaya sabihin mo rin sa katabi mong halaga ka. Next slide. So as a follower or tao kong nagmamahal sa Panginoon, tunay nga po, it is a cycle we're in. Kailangan makasama sa cycle natin ang iglesia o ang church. Amen? Which is, pinapatukulan ko na po ang building. O ito ang structure nito. Na kung saan narito po tayo ngayon. And it is somehow, tunay nga po, sa bawat isa sa atin, nakikita natin sa mga susunod pa pong tatalakayin natin, you will see church na hindi lang siya ordinary. Kung hindi, it is a powerful force wherein, tunay nga po, wherein doon mag-i-start yung miracle ni Lord, yung healing ni Lord, yung blessing ni Lord. And somehow, tunay nga po, we've been encouraged to go to church every Sunday. Amen? Our text for today is 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 8. I will read po, pakinggan po natin ang manigi. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given to the Macedonian churches. So, Macedonian churches, the Macedonia po is like Zambales. Isa po siyang malaking probinsya. At may mga nakapaloob na cities mula po doon. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Meron pong dalawang nagkokontrahan dito. Nung binabasa ko po ito, paano nangyari yun? Nung binakatabi mo, paano nangyari yun? Kung intindihin ko natin, sabi dito, in the midst of very severe trial, sa gitna daw po ng kanilang pinagdadaanan matindi, sa kanila daw pong sitwasyon na hindi na kaya kung iba yung mag-handle nun. Their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Sabihin niya po natin ang malakas generosity. Hindi mas may faith po, minsan pa sabihin natin generosity. Their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Kung kung titignan po natin, sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, sa kabila ng kanilang kalungkutan, nilabanan nila. And say that word again, sabihin po natin, nilabanan.
yung pagiging generous nila. Minsan baka po sabihin natin na malakas generous. Generous. Alam niyo po, as a believer, bawat isa po sa atin, Christ has given us the ability and the capability to overcome every situation that we have na kakaharapin po natin. Because the word of the Lord is saying, you are an overcomer. Sabihin mo nga po ulit sa katabi mo, you are an overcomer. And the word of God is saying po, there's no temptation or there's no trial na binigay sa inyo ni Lord na hindi mo kayang pagtagumpayan. Hello? Amen. So, ibig sabihin, kaya mo naranasan niya kasi alam ni Lord, kaya-kaya mo yan. Amen. Kaya po tumating yun sa buhay mo kasi mas gusto ni Lord pagtibahin lalo yung paghawak mo, yung pagsandal mo, yung pagdepende mo sa Panginoon. Because the more na mas tumitindi po ang labanan o pinagdadaanan mo sa buhay, mas lalo mo kailangan dumipende sa Panginoon. We are limited, but God is unlimited. Ako na nag-agree doon, magsabi ng amen. Amen. At nung pinabasa ko ito, sabi doon, their generosity becomes their weapon. Para po labanan yung kanilang poverty and their sadness or their trials. At tunay nga po, nag-lead po sa akin sa Proverbs 11:25. Sabi doon, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Kaya po pala ito yung ginawa nila kasi may sinasabi ang Panginoon patungkol sa mga generous people. A generous person will prosper. Sabihin po natin isang parang malakas prosper. Prosper. Kasi po ngayong umaga dito excited ng yumaman. Amen. Gusto niya magkaroon ng breakthrough sa kanyang buhay. Yes. In Proverbs, sabi po doon, a generous person will prosper. And whoever refreshes others will be refreshed. Kapag po pala, ikaw, nagiging instrumento ng Panginoon para kasangkapanin niya sa ibang tao o maging pagpapala sa church, maging pagpapala sa kung saan ka nililid ng Panginoon sa buhay mo. Eventually, kung ikaw ay nangihina, mapapalakas ka. Hello? Kung ikaw po ay nalulungkot, yung galak mo mababalik o nire-restore ng Panginoon. This is a simple verse, yet very profound, very effective dahil po tunay na a generous person will prosper and whoever refreshes others will be refreshed. Kung may pinagdadaanan ngayon para magsabi ng amen. So God is giving you His word this morning on how you will overcome the circumstances you have sa umaga kong ito. It is an insight given from heaven for us believer that when you give, it breaks the chain of poverty in our life. So it is an insight po pala na pinapakita ng salita ng Panginoon na kung gusto po natin mas lalong sumagana o maranasan natin yung buhay po na more than sa meron tayo ngayon, ay sinasabi po ng Panginoon itong verse na ito sa buhay ko ng bawat isa sa atin. There are two rivers in the Bible, Sea of Galilee and the Dead Sea. Meron pong body of waters na meron sa Biblia. Una po yung Sea of Galilee. What's the difference between the two? The Sea of Galilee po, after he received the water, bumababa po mula sa kanya. On the other end, the Dead Sea po, pag na-receive niya yung water, nag-i-stop na po sa kanya. That's why po yung Dead Sea, sino po dito hiling mag-swimming? Hiling lumangoy. Kung hindi po kayo marunong lumangoy, ito po yung dapat puntahan. Ito po, matututo kayo lumangoy talaga. Aangat lang kayo. Amen? And tunay nga po, pinapakita nito sa atin that we, Christians, we believer na nagmamahal po sa Panginoon,
generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Balik tayo sa verse. Tuloy natin. 2 Corinthians 8. 1. Yeah. Verse 3. Sabi po dito, for I testify that they gave as much as they were able. Ano mo isa mong nakakabanghan sa pinabasa natin? Nagbigay sila ng more than doon sa meron sila. And even beyond their ability. Entirely on their own. Next. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. So nakita po nila yung kahalagahan ng mga bagay na kanila pong ipagkakaloob sa church na nire-represent ni Pablo, ni Paul that time. Because Paul is a missionary wherein saan lugar po siya nakakapunta. Amen? And wherein they gave so much more than their capabilities or abilities sa buhay po ng bawat isa sa akin. Church, this morning, I just want you to encourage with this church in Macedonia, wherein even you don't have resources, but you have the talents, you have the skills, ipagkaloob mo yan sa Panginoon. Amen po ba? Hindi po lahat talaga sa church makakapag-preach, magiging pastor. We can share our ways on how we can contribute para po mas ma-strengthen lalo yung church ng Panginoon at mas lumawak po ito. Sino po naniniwala doon? Alam ko po bawat isa sa atin mahilig kumantay. Alam ko mahilig hindi bawat isa sa inyo baka pag may mga nakikita bagong dance mo, kaya nyo gawin. Amen? I just want to encourage you po, ano man yung meron ka, imposible naman ginawa ka ni Lord tapos para lang kumain. Para lang matulog. More than those po, naniniwala ako, may matindi kang gagawin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasi naniniwala po ako na you have a part in the church wherein ikaw lang yung makakapulfill niya. Kaya nga dinalhan ni Lord sa church na ito eh. Kasi alam na Lord, ikaw yung puzzle na kumpleto. Ikaw yung missing piece. Amen? Pero minsan po, hindi natin nakikita. That is why yung piece natin missing pa rin o nawawala. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, sabi mo sa kanya, makikita ulit kita next Sunday. Ano po isang observation ko lang naman po. Wala naman pong panghusga o kung ano man po. Alam mo, in us here in Subic, there are times we are inconsistent even in our attendance in the church. Minsan po nandun tayo, siyempre matutuwa yung mga leaders na, tapos next Sunday, kapla, wala. Pero alam niyo po, we are God's missing piece wherein the church will be so much na may empower pag nandoon ka. Because you have skills, you have talents wherein you can contribute para po doon sa church para mag-flourish siya. Amen? Appreciate mo ako yung katabi niya. Yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, buti na lang nandito ka. Verse 5, sabi po dito, and they exceeded our expectation. So, more than po sa ina-expect nila Paul, that time, mas hinigitan po nila, and they gave themselves first of the Lord, of all to the Lord, and then by the will of God also to us. Dito muna tayo. Alam niyo po bakit nila nagawa? The Macedonian church, in spite of their severe trial, in spite of their
loneliness, alam niyo po, nagawa nila magbigay kay Lord, nagawa nila mag-contribute para sa church. Bakit po? Kasi po ito yung unang ginawa nila. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. Pwede po ba natin basahin ng malakas? 1, 2, 3, go. So ito po pala yung sikreto noon nila, na nagkaroon sila ng revelation, nagkaroon sila ng pang-intindi, nagkaroon sila ng open heart para sa bagay na ito magawa nila, because they gave themselves first of all to the Lord. Ganito po pala ang pwedeng mangyari na isang tao na ibinibigay niya yung kanyang sarili sa Panginoon. Magagawa niya po yung mga bagay na kahit na mga bagay na higit pa doon sa kaya mong ibigay, magbibigay mo dahil po sa Panginoon. And they gave themselves first of all to the Lord. Alam niyo po, kung titignan ko lang, I've been serving in the church for, ilan taon na ba ako ngayon? 26. Wow. Kailan na suportahan na. Alam ko, magkaka-church na. 32 na po ako, and I've been serving for the past, siguro sabihin natin, 10 years. Alam niyo po, in my service to the Lord, ang isa lang po nakikita ko talaga, bakit hindi natutuloy? Because I'm not giving it all to Him. As a youngest of our pastor, syempre you have, minsan gusto mo ng thrill sa buhay. Pag isa pong bagay, minsan tumagal ka na sa bagay na iyon. Minsan, you are exploring something new sa buhay. Amen? Sino ba dito nag-work na ng 5 years na dito? Sino ba dito may business na matagal? 3 years na. Sino po dito kasal na, matagal na? Minsan po, it is our nature, sometimes our nature, if we, or nandun na tayo sa isang bagay na napakatagal na, at minsan, nai-stuck ka, alam mo walang nangyayari, you want to go out, you want to explore what's in the world, to explore your potentials, your abilities. Amen? Gusto mong makasama sila Piolo doon, gusto mong maging PBA player, gusto mong maging professional basketball player. But then, tuloy na ako. Sabi niya ni Lord, or in the book of Jeremiah, sabi doon, before I create you, I have chosen. Ulitin ko po kunin sana po, medyo makuha natin itong maganda po. Before I created you, in your mother's womb, I already chose you. Pinili na po tayo ng Panginoon. Sabi po sa word ni Lord, many are in the man's heart, or marami kang plano sa buhay mo, but eventually it is the Lord's purpose that will prevail in your life. And it is somehow, tunay na po, God created us for that specific assignment, or for that specific task, na tunay na po, para doon ka talaga. That is why, tunay na po, makikita natin, nag-flourish ka, kahit na you've done mistakes, or you've done unwanted decisions in your life, still nag-flourish ka pa rin, kasi pag nag-stay ka doon sa pinapagawa ng Panginoon sa iyo, imposibleng hindi ka yayabong o mag-flourish. Hello? That is why, kaya po pala,
po sa atin. Kaya pala, ang tagal-tagal mo nang nag-a-attend ng church. Hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Kasi doon ka nilagay ni Lord for that specific task at kailangan mong gawin yun at doon ka pagyayamanin ni Lord. Sino po dito nakukuha yun? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang pupunta sa iba. Kaya kung minsan yung buhay ng pastor, ang daming iniinda. Kasi kung minsan doon sa member nila, binigay nilang lahat. Minsan yung nasa bulsa na ibibigay pa. Tapos bandang huli, makikita mo, nakalive yung isang church, makikita mo siya nandun. But it is somehow, you are planted here for a specific task wherein only you, ikaw lang ang pwede makagawa. Include, tuloy nga po, that speaks of sa buhay ng bawat isa sa atin, na God planted you in this church. Not because you wanted to, but because dito ka pagyayamanin ng Panginoon. Amen. Pwede po ba natin palampakan? They gave themselves first of all to the Lord. Alam niyo po, kaya naniniwala din ako talaga na si Lord tinawag po talaga. Kasi yung calling mo kay Lord, kailangan mo ng mga kasama para magawa mo talaga yung calling mo. Biruin mo yun. Opo. Siguro po, nagkaroon na ako ng mga ang hirap. Mga lagpas na daliri na lang na partner. Pero more than this, alam niyo po, nag-end up ako na binigyan ni Lord pastora pa. Alam mo, minsan pag ayaw ko nang mag-serve, ayaw ko, ang dami po natin live group dito sa Subic. Tapos ang sasabay-sabay pa yung mga kailangan kong gawin. Alam mo po, si Ned, minsan siya yung tumutulong sa akin. Ano po? O may gagawin tayo ganito. No, minsan hindi naman na-oobliga, pero na-oobliga ako lang. Ganun po pala when God calls you, He will give someone na tunay nga po tutulong sa iyo para i-continue yung calling na meron ka. Lord, kaya yung partner mo, tingnan mo sa mata. Pag nakakilala po yan ni Lord, at binigay mo yung kanyang buong buhay, sasamahan ka niya mag-ministry. Sasamahan ka niya mag-church every Sunday. Hindi niya po ipagpapalit mga bagay na pwede natin puntahan. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. Next verse. So we urge Titus, just as he had earlier made a beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in the grace of giving. Last verse. I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. It is somehow po na makikita natin, minsan hindi naman masama ito, pero minsan kailangan kong tingnan yung iba. I want to test the sincerity of your love
by comparing it with the earnestness of others. Kasi po may mga taong yung zeal nila, yung pagmamahal nila kay Lord, nandoon pa rin. Pero ikaw, mas matagal ka doon, pero yung pagmamahal mo on and off, baka minsan kailangan mo tignan yung mga bagay na ito. Para makita mo nasaan na ba ako sa pagmamahal ko kay Lord. At tunay nga po, ikasunod pa ba ito? Tunay nga po makikita natin na the church nowadays, tunay nga po, it can be flourished because tunay nga po, each one of us empower po ang church sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Apat na tao na lang po at matatapos na ako. Be influenced with these generous people in the Bible. Learn with them. At tunay nga po, makikitaan natin ito ng magandang pwedeng halimbawa at sundan na kung saan makakatulong po sa atin lalo ngayon sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Number 1, Lydia and her hospitality. Sabihin nga po natin, Lydia. Lydia and her hospitality. Lydia, tunay nga po, Paul preached to them. Nandun po si Lydia, si Paul nagpipreach, para pong ganito. And he responded to Paul's message, leading to her conversion and baptism, along with her household. Si Lydia po, umaatin natin lang siya ng gawain. Si Paul yung nagtuturo. Dumating yung point of time, nahipo siya ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Paul. Ano po yung naging effect nito? Nadala niya yung kanyang buong sambahayan sa Panginoon. Sino po ngayong umaga gusto niya ganito? Katulad ni Lydia. Her home became a gathering place for believers in Philippi. Alam mo, hindi lamang yun he responded to the Word of God at inopen niya yung tahanan niya para maging pagpupulong o doon ginagawa yung Bible study that time. Kaya po na may bahay dito, magsabi ng amen. Amen. Her life exemplifies how ordinary people, through faith and hospitality, contributed significantly to the growth of the early church. Alam niyo po, naging way iyon para lumaki yung church ng Macedonia. Why? Because upon hearing the Word of God, nabuksan yung puso niya, naunawaan niya, he responded and he opened her home para po sa mga believers at nagkakaroon ng gawain doon. Ngayong umaga po dito, I do believe each one of you has a home. Marahil yung bahay niyo po for the longest time, tinitirahan niyo yan, but then, God is giving you an insight, wherein, tuloy na po, you can use your home para po ibang ipagamit sa gawain ng Panginoon. Lahat po nung may bahay, magsabi ng amen. Amen. Number 2, Dorcas. Dorcas and her needed work. Dorcas was known for her charitable works and acts of kindness, serving as a disciple of Jesus and a model of compassion within the early Christian community. Alam niyo po si Dorcas, mahilig siyang gumawa ng mga charitable works. Mahilig siyang magbigay, mahilig siyang ito yung kapakaanan niya para may pakita yung pagmamahal ng Panginoon through acts of kindness. And he served the disciple. Hindi lang po yun marahil hino-host niya yung mga disciple, yung mga lingkod ng Panginoon, pinapatuloy niya, pinapaligo niya, o marahil binibigyan niya ng mga pangangailangan. Dahil tunay nga po, he can see that her work ay tunay nga po can be God's way to expand or to extend the church of God in that place. Number 3, Cornelius. Si Cornelius naman po is a different one because he is a Roman centurion. And as a centurion, he held authority over 100 soldiers. Ito po si Cornelius, hindi siya basta-basta.
Kumbaga sa kapulisan, may mataas na po siyang posisyon, humahawak siya ng mga tao, but then, tinitingala po siya sa kanyang leadership, nire-respeto po siya. Cornelius is described as a devout and God-fearing man who prayed regularly. Sabihin nga po natin regularly. And gave generously to the poor. It is stated in Acts chapter 10 verse 2. He and his household were committed to worshiping God, reflecting the qualities of first century God-fearers. Cornelius' story is historically and theologically significant because it opened the door for the gospel to reach all nations. So naniniwala po ako, much is given, much is required. Cornelius sa kanyang posisyon, ginamit niya yung kanyang posisyon. Hindi po para manglamang o para mandaya o para mangapi ng tao, ngunit para dalhin yung mga taong nasasakupan niya para po sa Panginoon. Sabi niyo po doon, he is regularly praying to God and his family is constantly worshiping God. Ayun po si Cornelius. Number 4. Dalawa na lang po. Natatapos na ako. Barnabas. He was a Levite from Cyprus and is known for his role as an encourager and supporter. Encourager po siya and supporter ni Apostle Paul during his missionary days. He played a significant role in the early church by encouraging believers. To remain in faith with our Lord Jesus Christ. Si Barnabas naman po, ito yung tao na nag-encourage at tunay nga po, tumutulong sa kapwa believer to remain in faith. He played a significant role. Meron po siyang kari-karikan. Marami po siyang kari-karikan lupa. Tapos meron po one time, binenta niya ang kanyang lupain at binigay niya yung pinagbentahan doon sa church para mag-expand. So, here for, ito po yung 4 na tao na tunay nga kung makikita natin sa Bible, wherein they contributed well in expanding, because they can see the church is a very powerful force na tunay na po, it can affect the community. And lastly po, number 5. Number 5 ba tayo? Hindi po ako nagkamali. Kasi po ang pang 5, sisimulan na natin ngayon. Our number 5, or the last number, is you. What is your name? Can we say our name? 1, 2, 3, go. Wherein you will leave a legacy on the church na kung saan pag sinabi yung pangalan mo, ito yung makakala. Hello? It can be simple. Sometimes no one can see it because it is on the backstage. But then, your own legacy, huwag mo makakailangan na hindi mo siya magawa. Because God planted you in this church for that certain task, for that certain assignment. The Macedonian church also has trials. The Macedonian church also, they are not rich people. Iba po sa kanila, hindi naman galing US, hindi naman galing Canada. But then, they gave themselves to the Lord, and as the response, doon sa bagay na yun, they give more than doon sa meron sila para po sa Panginoon. Church, ano meron ka sa umaga ito? Baka ngayon, hinihingi lang ng Panginoon yung oras mo. Anak, balik mo sa akin yung oras mo. Anak, every Sunday, puntahan mo ako.
Kung ikaw naman po consistent na sa church, anak, baka yung pamilya mo kailangan mo pinigil. Kung yung mga nagawa mo ng kaaway, baka kailangan mo manghingi ng sorry sa kanila. Ito po yung pang number 5 point dito sa sermon natin. Because you have a legacy work in you. Pag natapos na po yung generation natin, yung generation na meron tayo ngayon, maaalala pa rin. Si sister na ito, si brother na ito, may ginawa kakaiba para sa pagpapalagana ng iglesia sa lugar ng sulok. Hello? As I end, tunay nga po, from Morong, I've been pastoring bago ko dito sa Morong. Nandito po si Pastor Alice. And I do believe po, you're assigned there, you are put, nilagay ka ng Panginoon doon to expand, to enlarge, to yung church ng Panginoon sa lugar na ito. And now, I am here, and you are here. Our goal, doon pa rin po, every barangay to have a Bible study, magkaroon ng duwain. And somehow, you've been here for a long time in Subic. Not because, dahil dito ka na rin mamamatay. Dito na rin matatapos yung mga. But because, sa pamamagitan mo, may gawain na magbubukas sa loob ng tahanan mo, na ibibigay ka na tayo para sa Panginoon. At doon po, makikita mo kung paano kikilos ng Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na ginagawa mo sa kanya. Hello? The Macedonian Church, tunay nga po, is also like us. Katulad din po tayo nila. May mga pangangailangan, may pamilya, may kailangan career o na gustong career na mangyari sa buhay nila, but they gave themselves fully to the Lord. At ang naging epekto po nito, maghanap ang gawa ng Panginoon sa lugar po ng Macedonia. Church, this morning as I end po, mo hayaan, hindi mo magawa ang bagay na ikaw lang yung pwede magawa. Leave that legacy kung saan ka nilagay ng Panginoon. Hayaan mo natin kumilos mawala ang Panginoon sa Panginoon. Let us all bow down, let us pray. Hallelujah, hallelujah. Can we worship God as a response sa word po na narinig natin ngayong umaga? We will sing the song again just as before we worship God, maybe some of us here, pumakapot ulit ang Panginoon sa puso. Maybe some of us here, nire-remind tayo ni Lord. That you have not unfinished with the business, or unfinished assignment that God wants you to do and operate right now. We praise you, we glorify you, we honor you. And in this place, we open our hearts. In this place, oh God, we desire for more. And in this place, Father, that we continue to dream again, Panginoon. For nothing is too hard for you to do. You are the God, Father God of impact. You are the God of all things. Nothing is impossible to you. Come on. Put faith in your heart right now. Kunin mo ulit yung mga pangako ng Panginoon sa iyong buhay. For all things work together for good for those who love Him and called according to His purpose. And He who began a good work in you, He will turn it into accomplishment
until the day of our Lord Jesus Christ. What the enemy meant for evil, God meant it for your good. Lord, thank you, Father God. We glorify you, we honor you. Just want, Father God, to respond to the calling that you have. Church, you are God's definition of the best church. You are God's definition of God's best church. Come on, talk to Him right now. Kahit may bilang po, just pour out your heart. Talk to Him heart to heart. Talk to Him with all your heart. Lord, give us grace para po masurrender namin yung mga bagay na nagiging hadlang para po hindi namin magawa ng mga programs. Thank you, Lord. To you be all the glory of God. To you all the glory. Pero kung hawakan mo yung katabi mo, kamay yung katabi mo, hawakan mo. At hayaan mo, pag-pray mo muna mo siya. Hayaan mo sa oras po ito, maging encouragement ka. Kagaya ni Barnabas, kagaya ni Lydia, kagaya ni Dorcas, kagaya ni Cornelius. Ikinalakas ka po ng ipakabit. Lord, thank you. Thank you, Lord. Salamat po sa kapatid na dyan ako. Kapatid sa Panginoon, nire-remind niya ako lagi. Lord, salamat po dahil mo siya sa akin. Siya po iregalo mo, Panginoon. Patuloy ka namin pagpulihan. Patuloy ka namin sasampahin, Panginoon, sa mga ito. Salamat po, Panginoon. Let us worship God, uwitan po namin ang Panginoon. Kahit sa mahirap hiling namin, puli natin ang lugar dito ng Panginoon. Salamat po. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipaibig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, ngayon para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Mag-iwanag ka sa buhay ko. Patuloy mo sa aming mga puso, sa mga bagay na Panginoon. Sa mga bagay na nais mo ipagawa sa amin. Minsan po hindi namin maintindihan. Kailangan pa namin magsimba. Kailangan pa namin maglingkod. Kailangan pa namin, Panginoon, ipag-amit yung buhay namin sa iyo. Pero ipaunawa niyo po sa
amin simula ngayon, Panginoon. Na wala mo sa mga bagay na ito, dito ka nagbubukas ng pinto. Dito ka, Panginoon, naghahanda ng aming mga puso. Para po pag may magandang opportunities sa aming buhay, Panginoon, makikita namin na Ikaw, Diyos, ang nagbigay nito sa amin. Na hindi mo kami manahan sa sarili namin lakas, sa pinag-aralan po namin, Panginoon, sa talino na meron ko. Pagkos sa iyo, Panginoon, na humubog, lumikha, Panginoon, at nagbigay ng buhay sa bawat isa sa amin. Lord, huwag po namin tingnan na lahat ng bagay na meron kami galing sa aming lakas at galing sa aming kaalahan. Kung sa balik namin, Panginoon, ang pagtanaw, lahat ng mabuti at magandang bagay ay mula po, Panginoon. Salamat sa pamilya, sa kapatid. Salamat po, Panginoon, kahit sa mga hindi magagandang bagay na nangyari sa amin. Dahil ito po ay nagtulak sa amin para muli sa ka, lumuhod sa iyo. Magpakumbaba, Panginoon, at aminin. Wala kami kaya, Panginoon. Hindi namin kaya magpakumbay kung wala ka sa amin. Lord, dalangin po namin. Tutugon po kami. Sa iyong paraanan na sinasabi mo para sa amin. Dahil nilagay mo kami sa sitwasyon na meron kami ngayon para ipagamit para sa iyo. Minsan pa, Panginoon, ito po ang tuhod namin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Ayun mo tayo lahat, pinagbabago. Hindi nagbabago, Diyos ka sa amin. Kaming sandigan, nayan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Mag-iwanag ka sa buhay ko. Iwanan ka sa buhay ko. Mag-iwanag ka sa buhay ko. Mag-iwanag ka sa buhay ko. Loobin mo, Diyos. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lulungan ang iyong wagas na masiklan. Daluyan ang walang hanggan, mga papurit pasabat. Mahal ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Sa kalooban mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lulungan ang iyong wagas na masiklan. Daluyan ang walang hanggang, mga papurit pasabat. Mahal ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Mahal ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Mahal ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Believer who has a deep relationship with Christ, stay connected. The church that God assigned him to be with you. In the midst of their trial, they give. And it is an insight given from the heaven for us believers. And when you give, it breaks the chain of poverty in your life. Lord, thank you po, Panginoon. Thank you for the church. Thank
you for the giving you offer and you gave your life to the church. Salamat po, Panginoon, and may you once again, Father God, lead us to the place, Father God, to the people, right time, right place, wherein, Father God, handa po ng people of God bless. Thank you, Lord. Bless your church, bless your people, bless each one of us. And we declare, Father God, healing upon your people. We declare, Father God, even the very situation that they are in right now, Panginoon, they can overcome, they can live, Panginoon, they can rise again, Father God. You gave your life for us. The church, Panginoon, we give you praise, Lord. Thank you, Lord. Just speak unto us. So, Father, speak the very heart of your people. Convict us, O God. May we respond rightly to the call that you have for us. For the expansion of your church here in Subic. For the expansion, Father God, of your kingdom here on earth. Every people will hear your word. That the God we are serving is a good God, is a gracious God, is a God of second chances. He is not looking to your past, but He is looking to your present. God that we are serving gives us the ability to stand in the midst of the hardships of life. You came here, Father God, not to condemn, but to remind us that we are called according to your purpose. Thank you, Lord. Receive your blessing. Receive, Father God, your blessings in our lives. Thank you, Lord. You be the Lord and be the highest praise. Salamat po, Panginoon. Bless your church. Bless your people. And this is our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Everybody would say, Amen. Hallelujah, hallelujah. Ituloy po natin ang ating pagsamba sa Panginoon sa mga Panginoon as we give to the Lord. Hallelujah, hallelujah. It is our weapon. Patuloy nga po, it breaks the chains of poverty in our life. Tandaan po natin, every talents, every soul, or every resources that we have is a seed in the eyes of the Lord. And in the right time, tuloy nga po, when you continually sow and sow and sow, sabi ko ng Panginoon, in the right time, you will reap what you sow. Sabi ko ng Panginoon. At kung nakanda ng magtanim, sabi ng Amen. Lahat mo na nag-expect ng money, sabi ng Hallelujah. Let us pray to the Lord sa mga nakasayan sa atin.